progressive at mga paborito ng lahat, karamihan, yung tinatawag na marites. Meron din tayong mga marites ay mamahayag. Pero hindi marites basta-basta, international pa. Ang ating mga topic ngayon ay tungkol sa kung bakit ang mga walang iyang mga demonyo ay na tuhod ang mga tao at tayo ay napasa ilalim sa kanilang mga hocus-pocus at nagkaroon ng tao ng kamatayan. Yes, Aning Sisikan ay hindi talaga tinatawag na aside para ito sa ating mundo na napakaliit lang na ating mundo. Sapagkat ang buong kalawakan na yan na tinatawag natin sa English ng mga scientists na Milky Way, ang pangalan ay Milky Way Galaxy. Yung galaxy natin kung saan nagpo-cruise o tumatakbo ang ating kaigting ng napakabilis. Sumusunod tayo sa araw at ang araw ay tumatakbo ng 500 billion 500,000 kilometer. Imagine nyo. Ano ba ang pinakamabilis na tumatakbo? No? Siyempre mga bata-bata ka pa, hiling mo pa mag-suicide. Mabilis mo magpatakbo. Mabilis kasi makatakbo ka ng 120. Pag tumakbo ka ng mga 60 ka sa halimbawa motor, eh mahihilang ka na. Mag-superman ka na. Pero ang takbo natin ng araw na yan, nasusunyan lang ng daigdig ay kalahating milyong kilometro. Mahigit, imagine mo, halos 600,000 na ang bilis. Nararamdaman mo ba na tayo ay tumatakbo sa kanyang kabilis? Yung takbo na motor ko, mga 30, dama mo na 30 kilometer. Pero tayo, tumatakbo ng mahigit kalahating milyon kilometro, wala ko nararamdaman. At kung kumalalaan mo na, hindi wala ang tao. Hindi na rin tumatakbo tayo ng napakabilis. At ang takbo natin, hindi diretso. Mas circular pa yung tumatakbo habang humahabol tayo sa araw. Di ba amazing? Ito pa na ginawa ng Diyos ang sanlibutan mula noon hanggang ngayon, walang nababago. Maliban sa galaw ng mundo. At makita mo, maraming tayo naglalag pa. Walang naglalag sa Diyos sa araw-araw ginagawa sa tinatawag ng Diyos. Maganda mga total, nasa tayo na biglas ng panahon. Maraming pagpasalamat. Gamitin natin yung word na panilis. Life. Every morning, Lord, life. Napakasimple ng pagpasalamat sa Diyos. Yun na, nasa crazy world na tayo ngayon eh. Modern society na tayo eh. Gusto ng tao, pag life, ganito eh. Pag ayaw, thumbs up, thumbs down. Kahit na gano'n, kasangayon na ako, magpasalamat lang kayo sa Diyos. Para mapalapit kayo sa Diyos. Magpagalang na ako doon. 5 points pa ako pag magkita sa Diyos. Hindi. Yan ay para sa sarili mo. Yan ang dahilan kaya ako sa lansangan. Kasi ang tao, pabigyan ko lang ng mga idea na mapalapit kayo sa Diyos. Bakit? Eh, tingnan sa California. Nagpamitin yung isang company na tinatawag na Hollywood, kasama yung mga cast and crew at mga moms na asawa nila, mga invited na mga prominent person. At nagkaroon pa, nagkontak pa ng parang true or false. Sino target? Sino nagsasabi na umasento ang Hollywood dahil sa ganito? Una, true.
and cast. Tapos pangalawa, mga pumps. Pangatlo, God. Abay, sa cast, napakarami bumoto na dahil sa kanila, masaya sa Hollywood. Pangalawa, mga pumps, yung ipatado mga pumps, yung mga sasawa na mga cast, bumoto. May mga boto rin sila, yung sarili nila. Yung pangatlong puntos na, kung gusto nila mag-dyan, parang boto kahit sa zero, ayun, kinabukasan na meron sila. Hanggang ngayon, umaako ng California. Huwag na huwag yung tutilahin ang Diyos. Yan ang sasabihin ko sa inyo. I-insultuin siya. Ako, di ba na, talagang si Jesus Christ, nagpapako siguro sa mga napagkama lang, baliw. Hindi ba alam kung bakit, kung paano si Jesus Christ nagpapakit? Bakit siya nagpapako siya sa krus? Kasi ganito yan. Noong unang panahon, kaya para maligtas ka o matupusan ka yung kasalanan, kailangan maghain ka ng mga turba o baka antok sa iyong kasalanan. Si Jesus Christ mismo ang namatay para ihatog ang kanyang buhay. Para bayaran ang mga buhay natin. Yun ang halaga nun. Kaya kung titigan mo, parang tanga. Actually, katangan talaga yun. Pero dahil yun ang gusto ng Diyos na kaligtasan, wala tayong magagawa. Yun ang gusto niya na iligtas niya tayo. Ang buhay niya ang napalit. Para pag hindi mo inintinto yun, ang impyerno nakahanda na. Matagal na nakahanda ang impyerno. Yung mga ancient na tao, nandun na. Kasama yung mga aliforos ni Lucifer. Alam niyo ba yan? Sana. Mamaya ka naman ko. Tingnan nyo. Kung bakit makakatulan ng mga demonyo. Sapagkat ko ang Diyos, sabi dito sa 2 Peter, chapter 4, chapter 2, verse 4, hanggang 5, sinasabi dito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na nagkasala na yaon, kundi sila'y ipinulog sa impyerno at pinulog sa mga hubay ng kadiliman, sa kailaliman ng lupa, upang ilaan sa paglulusot. Nasaan daw ang mga liberos, mga angels? Ang angels hindi na angels ngayon, demons na. Dahil sumalangsan sa Diyos, demons na pangalan nila. Nasaan daw? Naghihintay sa pag-uukod sa ilalim ng lupa. At ang sanglibutan ay hindi pinatawad ng Diyos. Natapot iningatan si Nore na nagapangaral ng katwiran. Nakasama ng 7 iba pa. Noong dalhin sa pagkagunaw ang sanglibutan at ang masasama. At nangarusahan iya sa pagkalipol ang bayan ng Sodom at Gomorrah at pinaging abo. Ito yung maliit na sector, maliit na area ng California. Maliit na, pero hindi maliit. Malaki pa rin sa Quezon City na nakitubog. Bilyon ang halaga. 200 bilyon ang halaga. $1 ang isang bahay. Habang ito sumasabahay ng mga malalaking establishment dito, matumpas lang ito na isang bahay na nakitubog doon. Dahil $200 billion ang halaga ng isa. So nakikita nyo, kung napakarami mga demonyo ang hindi pinatawad sa katulad doon sa panahon ni Noah, dinula ang tao at sa Sodom at Gomorrah. Alam niyo, sarili nyo, hindi ka na tayo mapasama dito. Yan. Sapagkat ang kamatayan ay pinayari na ni Kristo ng Panginoong Jesus. Kung yun, ay kung if you follow him and obey him and reveal. So may mga confessions hindi basta-basta. Ang pinakamaganda nga, kung wala na pinag-aaralan ng tao, ngayon hindi na pinabasa ang Bible, pinapakinggan na lang. Kasi kung magbabalot ka ng halimbawa ng apps,
ng Bible, babasa, hindi mo na babasahin, papakinggan mo na lang. Yun ang mga apps ngayon. Libre, walang bayad. Lalo kung may internet ka. Pero may mga offline pa rin, walang bayad. Ayan. Oh. Ano naman ang dahilan kung bakit pinatulan ng mga demonyo? Sino ba ang may gusto malaman? Bakit pinatulan? Ninakawang ka ba ng demonyo ng dito sa bahay mo? Kasi sabi ng Panginoon sa John 10:10, ang demonyo ay pumunta sa earth to kill and to destroy. Oh, to kill daw and steal and to destroy. Tatlo. To kill, steal, and to destroy. Oh. Sino ba sa inyo ang ninakawan ng demonyo? May ninakawan na ba sa inyo? Yun yung tanong na humput na political science. Ano ang ninakaw sa mga tao ng demonyo? Hindi nga alam ang story ng Biblia, kaya sinasabi niya, ano ang ninakaw? Actually, ang ninakaw sa ng demonyo kung ano? Buhay na walang hanggang dati ang tao, walang kamatayan. Pero nagkaroon ng kamatayan kahit sa demonyo. Pero ka dito, nagbibigay ng offer ng gumagawa ng mga parang akala mo masaya. Yung pala, kamatayan ang susunod. Kasi lumaklak ka ng lumaklak. Kasi kasi dadaling akong adik. Hindi mo mapagtataguan. Lumaklak ka ng lumaklak. Gusto mo lang. Actually, gano'n yung ano sa ano eh. Pauwi mo sa'yo kung anong gusto mo, kung gano'ng marami. Hanggang sa mamatay ka. Yun ang gusto mo eh. Yun. Sa ilong, gano'n din. Nag-track na pa ang baga ninyo. Huwag ka tumigil. Susuka ka ng tago, sigurado. Kasi ako, mentor niya, dahil pa na yun ang bagis ako sa medical. Sa ako si Iman. Wala na, hindi ako makapasa eh. Nag-track yung baga ko eh. Nagpagaling ako, matagal. Kaya, kung akala niyo magagaling kayo, nagbabawa ng Diyos, para yan sa sarili ninyo, sarili natin. Ito mo, nung nakaano ko, nakapasa ako sa medical, tuloy-tuloy na ako nakapagsiman. Siyempre sa iman, malunong buto sa barko, politik, inumputo, inumputo. Kung ano-anong mga athletes na ayaw ng Panginoon. Bakit pinapagpawal ng Panginoon? At muli ako sinuso, ang sabi niya. Siya nagsabi, hindi ako I am a jealous God. He doesn't like to be over something beyond sa nais ng Diyos. Kasi tayo pala ay ginawa para maging vessel ng Diyos sa bawat isa sa atin, maging temple. Kaya ang Kristo pumunta dito para ipaliwanag yun. At sa kahulihan nga, in-offer niya ang kanyang buhay. Paano ka naging templo ng Diyos? Di ba yung mga kapilya, di kaya mga kapilya? Ang tunay ng templo ng Diyos, ikaw. Tayo lahat na susunod sa Panginoon. Paano ka naging templo ng Diyos? Simple lang. Si Jesus, ang una naging templo ng Diyos. Nung sinabi niya, ibahin mo yung templo iyan, yung templo ni Solomon. At aking itatayo sa loob ng 3 araw. Abay, nagalit ang mga Pariseo. Alam niyo ba kung ano yung Pariseo? Mga priest na Levita. Walang papa doon na walang pope na Italian. Levita lang yun. Take note. Yan ang history. Mga akala nyo, pag sinabing papa na kagad sa Roma. Walang mga Romano doon. Mga Israeli lahat yun, na ang tribo ay Levita. Kaya nasabi sa kanya ng mga Parisi, 40 taong pinuyan sa mula sa kay Haring Solomon. 40 taon, ikibahin mo sa 3 araw, itatayo mo muli. Hindi nila naintindihan. Sapagkat nung panahon na yun, nung napatay ang Kristo, nabiyang ang temple, nahati yung pinakaharang niya sa Holy of Holies, may boundary yun. Nahati, nawala na yung glory ng Diyos. Nung mabuhay si Kristo, siya na naging templo ng Diyos. 3 araw yun nung mabuhay siya. At lahat ng mababautis mo sa kanya sa tubig at magsisisi, pagkaahon mo, isa ka ng templo ng Diyos. Pero simple, ang ginawa ng Panginoon, hindi ko na kailangan magprakat ng adobe para gagawin sa temple. Babautis mo ka lang sa pangalan ng Panginoon. Kanino ka babautis mo?
Ay, hindi ko pa nga nasasabi ang pangalan ko. Bakit pa sa akin pangalan ko kayo mabautis mo? Ito ko na sasabihin. Baka mamaya, magbabautis mo kayo sa pangalan ko. Nagkakot lang ha. Kaya kasi Kristo, pag nagpabautis mo ka dyan, magkakaroon ka ng bububride. Doon nakikita ng mga anghel, pinapanood ka. Kasi yun ay isang public declaration na ito. Tumatalima ka, tumatanggap ka sa Panginoon. Naniniwala ka sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pero nakasimple, walang malalim doon. Pero yun ang nais ng Diyos. Kailangan magpapautis mo ka sa pangalan ni Jesus. So ano-anong magagandang bagay sa loob ng bautismo? Oh. Dahil magiging tinatawag na papaanib ka sa katawan, spiritual yan ha. Hindi yan naanib ka sa relihiyon ito, sa relihiyon ito. Kahit sino, kahit bahay mo, nakakaintindi ng Diyos at ng Biblia, magpabautismo ka. Hindi relihiyon ang pinapag-uusapan dyan. Ang pinapag-uusapan yan, tuparin mo ang nais ng Panginoon. Ganyan yan. Kaya hindi pa, porque sinuturo mo yan, ako lang ang dapat magpapautismo, hindi kami yan. Ang lahat ng Biblia pwedeng bumasa at pwedeng maniwala dyan. Hindi ang pag-aaral ng isang mga relihiyon. Ay sino pang pinakamalalaking Iglesia ni Culapo o Kingdom of Demonyo. Ha? Yan ay property ng Espiritu Santo. Ang lahat ini-invite bumasa at maniwala ng nakasulat yan. Ganun po yan. Pero yung mga relihiyon naman ang ginagawa ng mabuti at nagpapakayag ng Panginoon Diyos, nagpapalang na magkaroon din naman ng pagpapalang mula sa Panginoon. Ito yung Philippines Parish doon at sa Bamarin. So, ganun po yan. So, nakapagbigay tayo ng pasimula aralin. At dahil dadago kayo na. Gusto nyo ba gusto? Gusto nyo ba ng mga tinatawag na marites? Yung marites na nagaling sa loob. Hindi marites na mga kung ano-ano. Political na marites. Pwede rin niya, marami rin akong alam dyan na gusto ng Diyos sa politika. Pero hindi yung political na yung political system. Sige, bibigyan ko kayo ng insight. Alam niyo ba ang Diyos nag-utos ng isang sistema para political? Kasi walang ginagawa, walang makasunod. Sa susunod na ilang araw, baka gusto nyo mag-enjoy sa tinatawag na proof ayos quality, rest at politics. Doon ko sasabihin mag-share. Pwede rin kayo mag-share dahil group na eh. Pero bibigyan natin ng konting insight ngayon. Kasi sinabi ng Diyos ganito sa Proverbs. At sabi niya sa Proverbs ay saan? Cast it into the lamp. Ano pa ang lamp? Ito ang lamp. Kaya nga ang lamp, kaya sabi ko sa konsuman, ito may pataw. Yan ang lamp. Cast it into the lamp. And the Lord will set it apart. So sinabi yung kanino? Sinabi yung sa lahat na gusto magkaroon ng tinatawag na malinaw na paghahati-hati na magkaroon ng pagkakaisa. Ano ang sample? Marami yan. Isa pa. Bigay ko pa kayo ng isa. So nagbigay na ako ng isa. Muli natin uulitin na pagbasa. Ayan, ito. The lamp is cast into the lamp. But every decision is from the Lord. Anong sabihin yung cast? Lamp. Ang cast lang sa mababaw na English, raffle. Yan ang cast lang. Pag sinabing cast lang, raffle. So, pangalawang versikulo, isang versikulo. Pangalawang versikulo, ito bibigay ko.
18, verse 18. The Lord puts an end to quarrels. The rabble puts an end to quarrel and decides between the powerful contenders. And decides between the powerful contenders. So nakakapag-decide ako ito ng magkabilang contenders. Sino kayo ang contenders? Makapagpakay kayo ng mga examples. Ngayon, nagkakaroon nyo ng pamalang ng mga kanya-kanyang nato ng kanya-kanyang mga tao. Walang iba kundi Pinto. Sila lang, Sarah, ang pise at saka ang presidente. Yan ang sabi ko sa inyo. Mahalitan. Kaya ang masasabi ko, para may iwasan yung ganyan, sila sabi ng Lord, ang kanya Lord. Tinapon na lang ang Senado para makabunot ng presidente. Wala nang bangayan, wala nang palitagtakan. Walang politika, walang color. Pero lang simple. Tinapon naman ang tinatawag na kongreso para busy. Wala nang mag-away-away, walang politika. Kasi pagkahiwalay silang komisyon. At sa huli, parang hindi nababayaran ng Supreme Court, bayaran, tinapon din ng Supreme Court kung sino magiging pinaka-head justice para hindi makontrol ng kahit sinong presidential. Nagkapunan ng Senado. Kung Sendrilo, nagkaroon ng kaso. Natagod ang lahat ng mga justice. Ang ginawa ni Rabol at nakapulot si Justice Sereno, yung babae. Alam ko naman niya, hindi tinigilan si Sendrilo habang hindi nakulong. Kulong si Sendrilo, natandaan niyo ba yun? Oo, hindi na natanda. Hindi na napulutan kung sino nga hawak ng kaso ni Sendrilo. Kahit takot silang lahat, thankful. Pero mga magsariling silento na si Sendrilo. Kaya ang Diyos nagsasuggest, at hindi na suggestion, focus to ng Lord. Those believe, tinatawag na, with the power of the Holy Spirit, ito ang sinasuggest niya sa bawat pamunuan na may kaguluhan. So mula pa nung may Marcos, pinagin pa ako, ngayon tiguan na ako, matanda na ako. Ganun pa rin ang sinasabi, ulit-ulit pa rin. Yun pa rin, gusto po, wala na solusyon dyan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ito ang aking masashare, ha? Irapo na lang, ano nyo kung sino ang papalitan? Ano ang may papagurin? Yun lang lang po, balik lang naman ang buo, ano yan eh, i-establish eh. Bumalik lang naman ang i-ratify. Oh, yun lang bumalik, hindi na papakialaman kung sino-sino pang mga dimension ng gobyerno. Bumalik lang, na ang bumalik na pag-tutunan ng presidente, irarapol niya Senate, irarapol niya rin tinatawag na Kongreso. Tapos ang problema ng Pilipinas, tanggal ang politika. Sabi nyo, politika, cancer, ay hindi po. Hindi lang natin sinusunod ang salita ng Diyos. So, sinusunod lang natin ang salita at 5 seconds. Ayun, ito tayo nangyari na nilarabol ang mga tinatawag na iba't ibang ahensya. Alam niyo ba sa istorya, dito rin sa Biblia, ng Israel, pinalabas at Egypt, sa land of Egypt, pinalabas sila, pinalabas sila sa land of Canaan. Dahil labing-dalawa sila, mag-aagawan sila kung sino ang magandang contour, kung magandang tinatawag na allocation. So para may iwasin magpatayan sila, ang inutosan ng Lord God, si Joshua, na i-sanctify yung Canaan at nangyari ng peaceful. I-sanctify sa labing-isa. Ayun, kanya-kanya silang allocation ngayon. Yung Israel ngayon, hindi Israel yan, actually, land of Judah yan. Yung sakot itong mga Hamas, land of Judah yan. Kay Judah yan, at susunod yan, kay Benjamin. At may mga partisan sila. Hanggang ngayon, hindi sila nag-away. Pero labing isa lang, sinibay dyan. Ang tanong, bakit labing isa? Dahil 12 tribe sila. Kasi yung isa, pinili na Diyos sa sarili niya maglingkod. Sino yun? Yun ang mga Levita. Yun ang tribe of Levites. Wala silang partner ng lupa. Kaya pinili sila bilang mga pare. Oh, meron ba dyan Italiano? Levita lang ang pare. Oh, sino ba nakakaintindihan?
Ha? Kung sino-sino na lang hihingi ng ikapo, akala mo mga lipita sila. Kaya ang utos na ikapo, inutos ng Diyos yan, na magbigay ang mga kapatid niya, mga Israeli, sa lipita dahil sila ang naglilingkod sa templo ng Diyos, wala silang parte. Kung ibibigay ng bawat isa sa kanila ang parte, magiging pantay, muli na sila na pare-pareho silang may 10% ng parte. Yun ang ginawa ng Diyos, napaka-bright idea. Mga tao, walang brightness, walang idea. Ngayon, puro ikapo, magbigay ka po, ninakawan mo. Hindi ka magnanakaw, malaking kalokohan yan. Nagbibigay ka na, magnanakaw ka ba? Hindi malaking kalokohan. Ang Old Testament tungkol dyan sa history ng Israel. Walang istorya dyan ng Italiano. Ha? Kung saan ang pag-aralan niya, ang gusto ng Diyos yan, ang istorya ng Diyos, hindi naman ang sunod sa sisiwin niya. Diba? Kailangan magpulog niya ng panahon sa Panginoon. Kasi mahatulan kayo eh. Kahit ayaw ko na magsalita. Basta ako, ang nalaman ko, sinisip ko sa inyo, para huwag kayo madaling mag-akusa. Halimbawa, kasi sinurulo yun, dahil pwede mong subukan yung knowledge mo yan. Napakasimple lang yan, para makalimutan mo. So, sa sandali at sa Satanas, bakit matulad? Sinasabi ko na si kanina, sa Satanas na tulad. Kasi hindi naman nagugulo mo, hindi nauuhaw. Pero isip mo sa lakas sa Diyos. Oo ko, nauuhaw na, kaya pwede muna tayo. Dahil ako'y nauuhaw. Sa Satanas, hindi nauuhaw yan. Tumatakbo yan. Nagkukrus tayo sa kalawakan, mahigit kalahating kilometro bawat oras. Makinig ang kung gano'n tayo kabilis. At umiikot ang daigdig na humahabol tayo sa araw. Bukod sa umiikot tayo, nag-ano pa tayo na tinatawag na mabalagmag, yung axis. Ma-access tayo. So, may tatlong galaw ang araw. May angel. Sa una, umaandar tayo. At umaandar tayo ng paikot. Pangalawa. At pangatlo, ma-access tayo. Umikot. So, tatlong ikot natin. Nararamdaman nyo ba? Kaya nga, sa araw-araw, sabi ko nga, kung nahihirapan kayo, masabi na, thank you Lord. Ayun. Lord, so tumams at kaman lang sa Lord araw-araw. At least may konsuelo ng Lord. Ayos to, anong ito ayos to, kaluluwa na ito piliin mo nga to, ay matipili ka. Kasi ang Panginoon, bibigyan ka ng walang hanggang buhay. Pinagdaanan ng Diyos ang mga mansyon sa langit sa mga susunod sa kanya. Actually, sinasabi ng kalusuran na ang ating pinagdanas na pag-uhirap ay hindi pwedeng ilugbas. Inahanda ng Diyos para sa atin dahil inaadaan ka ng mansyon na napakalaki. Ang bawat isang bahay doon, sabi ng isang nakailagay 1,000 ang palapag, ang isang sentence doon. At 1,000 ang kalapag. Bawat level doon na bawat isang tinatawag na bawat paliligtas. Pero kanya na contour na madaling sabi nyo. Kasi doon, malaman mo contour. May contour doon sa heaven. Sa isang kalapag ng building. Kung marami kang ginawa sa Panginoon, marami kang reward. Saka 5 palapag, 5 contour sa araw. Pero hindi simple na design. Ang design para mga nastasyon, para mga bahay na mga plastic, para mga bahay na mga queen, para mga bahay na mga princess ang design. At wala itong tinatawag na ordinary materials.
Ang bawat materials po ay mga gold ang sabi at mga precious After stone. 3 days, So gano'n ang ano doon, ang kailangan sa tanggal kasi iba kasi sila naniniwala na tama na sa Kristo. huwag kang mag-alala. Ang Lord ang matay niya para sa iyo eh. Hindi ka mabigyan ng kung ano-ano. Pero ang katotohanan, Pangalawa, marami si Kristo is mga tinatawag na amenities. Marami siyang mga threats. Parang si God, Sa dog, may mga threats. God the Father, God Para the Son, God the Holy umabo ang Spirit. Yes, So may mga threats Sana din lang tayo. yung Jehovah. Alam mo kung ano, pwede ka magkaroon ng pakpak. So magkaroon ng pakpak, lalapag ka hanggang sa iba't ibang road, iba't ibang galaxy. So, Thank you, Lord. kaya naman kayo nakakalang Diyos. Hindi ka lang nasa Santa Fe, nakatulad nyo, kailangan magpasikleta ka, magpapagod ka, magsasakyan. Doon, ikaw mismo, lilipas ka. Kasi, indestructible. Pwede po kayo mag-pray. Indestructible ang Pwede po inyong kayo mag-pray body. habang nandito po kayo. Ngayon, Christian naman po bakit? kayo, no? Paano ka magkakaroon yan? Ginawa naman ng Diyos yan sa mga anghel. Jocelyn, Panginoon, maraming salamat sa buhay ni Ate Jocelyn. I pray God na samahan sila sa pagpapayag ng salita. Pwede dalangin ko kung maraming makakilala, Lord, sa buhay nila. Gamitin niyo po ang kanilang online na maraming po makakilala, maraming gusto ng buhay sa pamamagitan niyo. Kanya-kanya silang tinatawag na palibig. Para sa aming makasalanan kayo muling babalik. Lord Jesus' name. Amen. Opo. Kanya-kanya silang mga baluti. At mga kung ano lang, may espada. Okay. Oo. Anuin mo lang yan. May espada. Ano pa May makakatulong? Isa kanya-kanyang lang. weapons. Meron kanya-kanyang tinatawag na armor. I-class pa po kayo. So tayo, imposible lang hindi ka bigyan ng Diyos ng mga ganyan. Kaya ako nga pinagwatagumpay dito para magkaroon ka ng ganyan. Magkaroon ka ng corona. Bawat isa ay magkakaroon ng corona. Sabi. Pero depende yan sa trabaho mo dito kung ikaw ay nagkaroon ka ng tinatawag. Ginamit ko yung tinatawag na binigay sa'yo na ano mo, skills, kumbaga sa quality mo, binigay mo, ginamit mo. Katulad ko, ginagamit ko to. Ako, akala nyo ba mahilig ako magpagkwentuhan? Hindi po, isa akong lorder na tao. Kasi seaman ako, sanay ako mag-isa. Pero dahil sa Panginoon, yung mga napinigay sa akin ng Lord na idea, ginagamit ko, sinishare ko. Yan, halimbawa ganyan. Meron sa inyo mahilig ano lang sa tao, encouragement, baka unawa na, ibigay mo sa kanila yung manaunawa mo, o ano pa, mag-share ka ng mga bagay, na kailangan ng iba na nakikita mo. Lahat siya may reward. Hindi ka bibigyan ko ng habang buhay na malalaking reward na walang gagawin. Ang habang buhay sa Jesus Christ ang gumawa, ang kaligtasan. Pero yung reward, yung ibibigay sa yung reward doon, halimbawa magkakaroon ka ng malaki. Doon na maliit lang kasi maliit lang ang ginagap mo na karoon ka na. At dahil nagawa, patuloy kang gumagawa sa Panginoon, magkakaroon ka ng mga magkakaroon ka ng crowd na ibigay sa sa'yo. Lalaki ngayon yun. Kayo, ano kayo? Yung iba, pakpak. Sino ba? Ang sabay pakpak. Sabay yun ang inyong sa Lord, ha? Bibigyan lang ako sa idea. Basta bibigyan kayo ng Lord ng threat. Kung anong threat, mga threat na bibigyan sa'yo. Para maabang pinto. Binigyan niya mga demons, mga kanilang mga idea, mga boys, mga may malalaking angels, may maliliit. Iba't iba. Kaya depende sa glory mo, dito gagawin mo sa'yo. Yun ang magiging glory mo sa heaven. Ay, gano'n yun. Hindi ka pupunta doon na para ka lang tumalo. Kaya na pupunta doon, magiging sikat ka. Dahil yung sa ginawa mo sa lupa. Dahil ito ang training ground. Hindi tayo pinipigyan ng lahat ng chances kung ano ang pinaka-excel mo sa langit. Ganun po yan. Dito tayo ginagawa ay nag-breeding ground ng good yung creation. Actually, ang tao yung creation tayo. Ayaw na ng Diyos na mag-create ng mga angels. Bakit? Kasi 1/3 ng angels na nagoyo ni Satan, sumama sa kanya. Hindi nga nasa impyerno lahat ngayon. Kaya ayaw na ng Diyos gumawa ng angels. Kaya ang tao ang prospect niya. Gagawa siya ng mga tinatawag na maghahari sa heaven ng buong mga
walang hanggan yung nakikita na yan, paghaharian ng tao. Pero ang hindi susunod sa Panginoon, nakahanda na yung parusa. Pero ito ka doon. Sasabihin natin, matagal pa akong mamamatay. Abay, sasabihin ko sa'yo, huwag tayong magyabang. 4 na minuto lang ang buhay mo. 4 na minuto. Ito ang tagal na buhay mo na noong panahon ng COVID, yung mga activities na tao sa USA, malalakas. Noong tinamaan ng COVID, isang virus na hindi halos makakita sa microscope. Pagdating ng 20 days, tibok. Hindi na bago kasi tayo dumaras ng COVID dito. Yan ang warning sa atin. Oh. Gusto nyo pa makarinig ng bagong warning? Ay, hindi naman tayo taga-California, di ba? Oh. Dahil kung taga-California ka, ay makikinig na lahat ng mga katawan mo kayo. Dahil malayo tayo sa California, akala nyo walang darating na kapit-hatian ngayon. Yan ang aking message ngayon, kapit-hatian. Nagpauna lang ako ng iba. Sasabihin ko sa inyo, sa Marso, kukunin ng China, ang Taiwan, simula ang gera. Oh, gusto nyo mga marinig yan. Titirahin ng China ang mga ating structure. Yung mga power grid natin, iibayin ng China. Kaya hindi naman kayo kung anong power grid. Kasi ako ilang ako sa Marco eh. Ako nag-maintenance ng lahat ng electronics mula sa bridge hanggang sa ilalim. Sa proa at saka sa Aston. Alam ko lahat ng barko. Ang hawak kong bago may mga crate. Pati crate, dinilibre ko yan. Kaya ang hawak ang medyo na yan. Pero pinagmamalang ko, hindi na eh. Ay ano na ako eh. Ang tinatawag last year, kahit ano na ako. Senior citizen. Ay, wala na ako sa ano. Ganyan. Kaya yung natutunan ko sa Lord, doon na lang ang aking pagkakamanan. Sasyan ko sa inyo. Pero yung darating sa Marso, ay dapat ko ibigay talaga. Bakit? Eh, sa Marso, simula po ang tribulation. Bagamat narinig nyo, parang narinig nyo lang, pero sa Marso na talaga ang start yan. Pagulin ng China, sinasabi ko yun, September pa. January na ngayon. Another year na, 2024, sinasabi ko na yan. Dahil siyempre, mayroon paniwalaan, dahil malaking gera yan eh. Hindi naman maliit na gera yan. Apektado ang lahat ng mga primary services ng government yan at saka mga big companies. Kasi ang titirahin ng mga power grid. Oh. Ang ano ko nakapanaginip ng back, yung anak ko Siman, na magkakaroon ng baha, lumibig ang Manila. Pati Pampanga, lumibig, bigla ang baha. Hanggang ngayon, walang nangyayari. Pero ngayon nakita ko na, dahil ang China titirahin ang mga power grid ng Pilipinas. Ano ba yan, power grid? Yung mga power grid, nandiyan lang yan sa mga dam. Mga substation, nandiyan yan sa dam. Pag tinira ng China yan, dahil upakan tinanggeto ang China, yung kanilang mga power grid, hindi may kasama sa gera, pero apektado tayo ng gera. Ito yan, dahil magtitipid ng China sa atin ng kalaban, magtitipid ng bomba. Drone ang ipapadala sa atin, may canister ng COVID. Kung display ng China na magaganda na nagtutupos yun ay yung pinaka-drone, umiilaw na, nagiging parang isang tinatawag na parang painting sa isang open na air, ano hindi compromise na ng China. Halimbawa yung kanilang China long ano ba yun, long bridge ba ng China yun, ay drawing nila yun sa air, pero spectacular. Oh, pati yung mga patay, hindi ba malimas kayo. Ngayon, yun ang tinatawag na gagawin ng China. Pagkakalawin, hindi na bomba.
COVID na, United Nations. Nakakaalis sir, sisigaw lang yung sa atin. Kung akala nyo may lockdown pa, walang makakapag-lockdown dahil ba, walang tinatawag na special. Kahit pa yung mga nasa ano na yan, Malacanang na yan. Actually, yung mga ilan pa ako dahil. So parang nakikita kayo, diba? Sinabi ko nga kanina, sino ba gusto makarinig na mga tinatawag na mga panetes, yan mga karyerin, diba? Ano pa? Marites. Gusto nyo makarinig na marites. Yung sinasabi ko nga sa inyo ngayon, isang marites. Pupuri ng China ang Taiwan. Pera na. Sabog-sabog ang China. Actually, sinabi talaga ng Lord, devastated ang China. Dahil sa dami ng kalaban. Kaya, magtitipid ang China ng drones. Magtitipid ang China ng missile, yung mga supersonic nila, dadalhin sa atin, mga canister ng COVID. Hindi na tayo mapatay sa pupok. Papatayin lang na nga tayo sa virus. Katulad ng dati, pero ibang paraan. Hindi na maaharang sa sa loob ng naiya sa ipapalutadaan. Nakadisengage na sila sa lahat ng mga major cities dito na maraming tao. Luluturin tayo ng China. Bakit? Luluturin nila lahat. Nakakala niyo. Ganun ka-courageous ang China. Magkaharian nila ang lahat. Siyempre maraming agents, titirahin tayo ng COVID. Walang makakagapay, walang makakalaban. Sugurin tayo ng China, napakasimple. Hindi gumawa ang China ng mga doon para gumawa ng mga display. Tandaan yan. Ang China pag-register, puro pag-dominion. Kaya tayo maganda na, by Marso, start ng gera, July, andyan na ang mga tubuhin. Malayo-layo kasi mabibisi sila. Maubusin sila na hypersonic sa dami ng kalaban. Yan na po ang simula ng tribulation. Alam niyo ba yun? Tribulation? Kapikat yan sa Tagalog. Hindi na tayo papatuloy katulad ng Noah na ginaguro ng disiplina. Gumagawa lang ang Diyos ng tinatawag na ini-stirap niya. O sige, bahala kayo. Parusan niyo. Ganun lang na simple. Pero susunod sa Panginoon, ang magpapabautisme. Andito na naman tayo. Dahil ang lumalapit sa Diyos, nawawalan niya tinatawag, nagkakaroon na ng confidence, hope, at pag nagka-hope ka, magkakaroon ka ng joy, at pag nagkatulong ka ng sa kapwa mo, nag-utilize ka, magkakaroon ka ng love, magpuproduce ang enzyme ng tinatawag na maro mo ng anti-virus. Doon lang makakaligtas kayo sa COVID. Sinasabi mo sa inyo, ang Diyos, kapagyan kayo ng Diyos, sa sarili nila, paano natin gagawa ang Diyos ang pampatay ng COVID. Hindi ka na kailangan umasok yan sa mga corporate. Ang Diyos mismo tutulong. At tinulungan natin ang sarili natin pag naniwala tayo sa Panginoon. Dahil ang katawan natin ay nagtutulis ng antibodies. Kaya nga pag malungkot ka, magsaro ka sa pag-ibig. Ano pa ba? Natalo ka sa sabon? Ano pa ba? Wala kang trabaho, wala kang income, wala kang pera. Ano pa ba? Nagkakasakit ka, magulo pa mabuhay mo. Lumihina ang circulation ng tubo mo. Ang bone marrow mo hindi nakapag-produce ng tamang tubo para mag-circulate at magdala ng hangin sa lahat ng tinatawag na pressure, blood dahil ng katawan. Kaya ang tao nagkaka-arthritis, nagkakasakit, ayaw mo nang tumulog kasi masasakit ang ano mo. Ganon. Kaya sa Espiritu ng Diyos at anong hatid? Kagalangan, kapayapaan, pag-asa, at ano ba? Kagalangan, yun na. At yung mga bagay na pinanggit ko na yun, nahatid ng Espiritu Santo, magpo-produce kayo ng mo ng antibodies galing sa bulong. Doon lang tayo makakatagpag sa sinasabi ng China na yan. Akala nila kaya patayin ng Pilipino. Ang Pilipino ay makatas na tao. Naniniwala sa Panginoon, Jesus, hindi katulad nila. Pagabat na silang sa buhay, napapabayaan
pananampalataya. Kaya sinasabi ko sa inyo, magbalot kayo sa Panginoon, magsikta kayo, dahil malapit na ang tribulation. Ito ko sinasabing babalik ang Kristo. Matagal pa babalik ang Kristo, mga 6 na taon mula ngayon, hindi pa babalik ang Kristo. Katulad ng mga pinapangaral ng iba, na babalik na ang Kristo, babalik na. Wala pong babalik ang Kristo pa. At wala ang Kristo ka sa oras na pwede natin dito. Bakit? Kasi itong ating nakikita na galaxy na yan, nandiyan siya nakakulong po ng banal na spirito, naka-ano dyan, naka-stay. Dahil nag-stay siya dahil sa seal nila ng Panginoon. At dahil sa ang parte ng galaxy na yan, ang Panginoong Jesus, parang ano yan, tinatawag na parang may sa superfood kahit saan, dahil ang banal na spirito, pwede siyang talinan, walang napakatalis, sa sangkisang mata. Yung tinatawag na portal sa palabas, pero mismo, parang gano'n na ang road mismo lalabas yan kasama namin. Hindi na wala na lumilipad. Gano'n ang sistema. Dahil ang Espiritu Santo, siya ay isang bahagi ng Diyos. Si Jesus ay isang bahagi ng Diyos. Ang Ama, hindi naman pinababa sa atono niya. Dahil nasa langit. Tatlong bahagi ng Diyos. Saan kayo isa? Mayroon paliwanag, madali lang. Katulad ng tao, tayo isa. Pero may itong tayo Espiritu. Ito, Espiritu. Yung kaluluwa natin na sentro. Mga tabi natin, ipisip. Yan ang kaluluwa natin. At yung katawan, ito yung pinananahanan ng kaluluwa. So tayo may tatlong bahagi. Ilang tayo isa. Akala ninyo, unang-unang kayo, tayo po sa puso nyo. Hindi. Ang kaluluwa nyo ang umuhuli. Kaya tinatawag na affected lang ng enzyme ang tinatawag na puso. Yung puso mo, dyan ay actual, literal na bumababa ng tuloy ng puso mo. Ang kaluluwa mo nasa sentro yan na nararamdaman mo. Dahil kung na kayang ipaliwanag na iposyon, kaluluwa mo yan. Yan ang kaluluwa mo. Ang isip mo at saka kaluluwa mo, magkaibayan. Ang isip mo nagpa-process, ang kaluluwa mo ang emosyon. At ang katawan mo ang pinakaparang indulgent, nagdadanap ng kaya o pagkakamdam. Yung feelings, yung tinatawag na senses. Yan. Yung taste. Yan. Eyes. Ayan. Yung 5 senses talaga pati yan. Kaya, nire-reveal sa spirit natin. Konektado yan sa spinal cord natin na yan ang pag-process kung ano-ano ang may insight, matutugat ng spirit natin. So, ang spirit natin ay ang ating mind. Kaya nga ang Biblia, pinababasa yan para magkaroon ka ng mind of Christ. Kasi at pagkalaman mo, maniwala ang heart mo, ang soul. At naiintindihan niya ng mind. Magkakaroon ka ng mind of Christ. Yan ang sinasabi sa Biblia. Magkakaroon tayo ng mind of Christ. Paano mo malalaman yun? Hindi nga nababasa ng Biblia. Ito po ang aking interesado kayo. Kasi sa panahon na yan, baka makatulong ako sa actually, pagdating ng panahon, pag internet, mawawala eh. Mawawala ang internet. Kasabay ng ilaw, sabay ng cable, basta yung mga primary, ano nang tawag, necessities, mawawala yan. So, mga Pilipinas, pero ilang panahon pa, magkakaroon ng reaction. So, di ba mahirap paniwalaan? Ako, di ko pinaliwalaan ng isip. Dahil nararamdaman ko ang Espiritu ng Diyos ko, ang sinasabi ko sa inyo yan, hindi lang ng isip. Dahil napakaibig ko na ibig ko rin isipin. Kung mangyayari, may isip mo, hindi. Pero ang Lord, pinapasabi ko, tuloy ng sa California, bakit pinasabi niya, isang taon mo ulit, nag-practice yan, nakakala nyo. Bakit yung mangyayari? At tagal. Yung sinasabi ko sa inyo ngayon, last year pa, nag-practice yan. Last year pa, 2023, early year of 2023 pa. Pero ngayon, nangyayari na sa
sa barko. Diba, nagkaroon pa, nagigiraan na ang mga barko dyan sa China Sea. Pero hanggang girian lang yan. Hindi ba yan? Barso talaga ang sinasabi ng Lord, mangyayari yan. Kaya ngayon, hindi magalala, wala pa. Kaya, ano ba asat nyo, sarili nyo sa Panginoon, itanongin ninyo, baka ang Panginoon, kung paano pinaramdam sa akin, gawin kong sa inyo. Dahil pare-pareho tayo bahal ng Diyos. Actually, maraming mga pangyayari ngayon. Maraming pinasabi sa akin ng Lord na mangyayari ngayon. May pinapasabi yan tungkol sa pay ng medication fee. Ayun, yung bagong uklas kayo na sinasabi na pinapromise na magkakaroon na solusyon yung mga pay. Ang sabi ng Lord, in the long run, yung mismong medication na yun, yun mismong mag-cost ng pay sa body mo. Yun ang pasabi. Kaya, hindi ko alam kung anong medication pain nito. Basta, Lord, may pinapasabi tungkol sa medication pain. May nais akong istorya sa inyo tungkol kay Satan. Gawa mo naman ng istorya para maintindihan nyo yung kung paano na ang tao dumani at paano nagsimula at bakit tayo nagkaroon ng kamatayan. Yan. Dati kasi si Adam, nung nilikha ang unang tao na ang pangalan ay Adam sa Genesis chapter 1, 26 ang nilikha siya, nilagay siya sa tinatawag na paradise. Na anong pangalan? Nilagay siya sa isang paradise, sa Eden. Ngayon, kung Eden na yan, sa gustong mag-aalam, nasa Middle East yan, ng nilikha. Kasi nandun na ng Euphrates at Tigris River na sinasabi na mula doon sa Euphrates lumalabas sa isang malaking ilog na nagiging dalawang apat na sangay, yung Tigris, yung Euphrates at Pishon and Gihon. Yung dalawa wala na sa tinatawag na geology or sa geological site, wala na. Ang nandun na lang yun ay ang Euphrates at ang Tigris. Ang kahaba ng Euphrates, wala yan sa Turkey hanggang sa Gulf Sea. Napaka-ilang bansa ang tatarunod yan, malalaking bansa. Ang Tigris naman, wala din sa Iran at bakit natin sa Monitor na yun, na Saddam. Yung lugar ni Saddam, ano ba yan? Kasi wala na si Saddam, wala na yung bansa na yan. Surado na. Yan. Ang country pa rin sa Kurayot, o tinatawag na Dead Sea. Mahaba rin yan. Ngayon, ang nawawalang ilaw na sinasabi sa Old Testament ay ang Pishon and Gihon. Yung dalawang yan ay umaago sinasabi sa parte ng Cush. Kaya ngayon, nakita ko sa ayon sa Espiritu ng Diyos,
gold si sarado rin yan. Dahil itong sinabi na to ay ancient creation, ancient cinema, ancient history pa. Sa panahon ng Eden, sa panahon ng buhay pa ang Eden, yung para daw sa pilit, yung area yan, mataas. Dahil mataas siya, yung pinaka-siya yung yan, yung Gorsi, hindi yan sea, hindi yan alam, tabang yan. Dahil mataas yan, tuwaan ako sa punta doon, pabalik sa Turkey, hanggang doon sa Turkey. At papunta doon sa Gihon, at sa Gihon. Yung Gihon, yung mula doon sa Gorsi, hanggang sa Israel, at papunta doon sa Bukara na Egypt, yan ang Gihon. At ang presyo naman, dito pabalik sa Ethiopia, Africa. Dahil mataas siya, umaagos siya. Ito ulit pa doon, kahit binago na siya sa mga frontier, mga ano lang, frontiers ng earth. At ang Diyos, kung binago ang Eden, dahil hindi na makita ngayon, yung Eden na yan, bumubog ngayon yan, sinain sa ilalim. Kaya hindi na makita ang Eden, hinain na, pati ang mga puno kain na nandyan, na naglalakuran, sinasabi ng Padria. Kaya ngayon, hinahanap nila, hindi makita. Pero binigay sa akin ng Lord ng idea kung paano nangyayari. Dahil saan? Dahil sa versikulo na Ezekiel. Yun ang naging tip para maintindihan ko kung ano yung sinasabi. Na nawala ang garden at Eden. Ating babasahin. Made the nations quake at the sound of its fall. Yung sinasabi dito na nag-fall ay si Satan. When I'm passing it to the stream, passing down to shore. To shore na tinatawag sa Hebreo. Sa English yan ang hell. With those who go down to the creek, and all the trees of Eden, the choices of best of Lebanon that drink all the drink water were transported in the womb below. Sabi, yung Eden, tinaas sa ilalim ng lupa, tinala sa ilalim ng lupa na Diyos, kaya ang Eden nawawala. Kasama ng mga tree, yung mga tree na nasa Eden, yun ang sinasabi dito. At sino ang tinala dito? Ang tinalihan dito, sinasabi sa Ezekiel, si Satan, ito. Here in the Garden of Eden, every precious stone was your property. Si Satan kasi, balot lang ginatawag na God, precious stone. Ang sabi nito, ito ang kanyang mga property, babasahin natin. Lord, in the Garden of Eden of God, nasa Garden of Eden of God si Lucifer. Paano sila pagtalo? Yan ang kasalanan niya. Nagpunta siya sa isang lugar na inuuno sa kanya. Yan ang kasalanan niya sa Lucifer. At pinaya niya ang tao. Inuuno niya ang tao. At siya sinasabi, cover ka mga precious stone. Ito ang mga stone. Sardis, topaz, diamond, beryl, iron, onyx, jasper, sapphire, emerald, carbuncle, and grafted in gold. You were setting and your covering. Yun ang maluti ni Satan. Kaya kasi nilagay sila ng Diyos sa mga piles sa may init na lugar. Kaya pinalutan siya na gano'n para rin siya papasok, wag siyang masunod. Kaya may palutin siya na gano'n. At dahil sa kanyang galing, tinatawag na ang malakasan, nakakalipad pa si Lucifer. Nakarating siya sa garden, pinalo niya ang tao, si Adam, pinaya niya sila. Siyempre ang
system na to, sinusunod sa ano, kung na sila walang alam sa bayan ano sa pulis tulungan. Actually, ang tinaya niya si Eva, si Eva ang tinaya niya. At si Eva naman, dinalhan niya ng pinagbabawan. Ay, siyempre, malakas siyempre, kapatid niya ng for life si Eva, kinain niya. Ang bangkas, kinumpronta sila. So, ang sabi pa dito, you were anointed a guardian cherub. Yun mo, si Satan, isang guardian angel, cherub. Pag sinabing cherub, leader yan ha. Leader ng mga angel. Hindi basta-basta. Kasi Satan, leader ng mga angel, kaya napakadami sa amin ng mga angel. Kasi nga isa kang leader ng mga angel. At dahil sumama sa ano, nag-devote sa Diyos. Bakit nag-devote? Kasi puro lang kasama sa tao. Kasi nalalaman nila sa ibang panahon pa, ang tao, bibigyan ng Diyos ng kapamalaan dahil sa kalawakan na yan. Hindi ka kailangan maging astronaut para pabahalaan ka ng Diyos sa kalawakan. Kung Jesus Christ, bibigyan ka ng tinatawag na kapangyarihan ng balodi na makakalipat ka kahit sa raang sa billion o trillion galaxy. Abay, isang galaxy lang, hindi kaya lampasan ng mga astronaut eh. Nasa Pluto pa lang siya. Hindi pa nga nararating ang Pluto. Pero, ang Diyos nangangako, bibigyan tayo ng ating tinatawag na parte sa kingdom niya. Ito din karakter sa mga heavens. Hindi lang isa ang heavens. Yan. Makakarating ka dyan ng ayon sa ibibigay sa iyo ang Lord, ng King na threat sa iyo. Bibigyan ka ng halimbawa, bibigyan ka ng pangkat na daya mo, na kaya sa balutan ka ng daya mo, kaya saan ka mapunta, hindi ka magpapasok. Kahit sa araw ka pa magkape, magdala ka ng kape sa araw, doon ka magkape. Joke lang, walang gano'n. Kaya nga lang, illustration lang. Pwede kang pumunta dahil nga bigyan tayo ng treat ng Lord. Kung paano itong mga sila sa itan, mga angel, binigyan ng treat. Yun ang pinaparami sa atin. Nagpakahirap na nga ng Lord. Para sabihin lang yan sa atin. So, be careful. Magkabigat yan, nandito na. Buksan nyo isip nyo, magbigay kayo ng time sa Panginoon natin. Siya ang may at. Alam mo, kung nauna ako dito, dito ako lumaki. Walang tao dito. Lahat. Kaklase ko may ari doon, isang puno. Walang tao dito sa sila Alipelia. Kaya ang may-ari dito talaga, Diyos. Sasabihin ko na sa inyo, walang tao dati dito. Dito ako lumaki. Kaya alam ko, ang may-ari dito ang Panginoon. Dahil walang tao dati dito. Yan mga panterap, pila-pilahan yan. Hanggang dyan, pila-pil yan. Kahit mismo yung anong yan, pila-pil ang likod yan. So kung paano, hinagis niya ng Diyos, itinagay sa tanikala, mga tumoy na nagkasala sa kanya. Kasama ang mga tao na hindi tutupad at hindi makikinig sa Diyos. At ang parusa ng Diyos ay nakahanda na. Tignan mo ang gravity. Yan ang patunay na hatakin ka sa ilalim pag alis ang kaluluwa mo sa katawan. At ang katawan ay mabubulok. Ang kaluluwa walang hanggan. Sa ilalim na yan sa halos na yan. Ganun po yan. Ang mahalaga sa atin ay ang kaluluwa. Ang katawan natin, bumabalikan lakas yan. Pag pinakain mo, makain tayo, kabalikan lakas. Hanggang dumating ang panahon na tinadhana ng Diyos. Pupunta ka na, binuha ka na ng Panginoon. Napunta ka na doon sa ayaw ng Panginoon. Yan, ganyan lang ang tao. Ano lang tayo, yung pinakalang ating dito. Yan ang magiging kasihan ng ating magiging reward sa heaven.
So, napakaraming turo. Ano naman ang mapapala ko, ituro ko na sa inyo lahat, naglalalaman ko. Mahalaga may intindihan nyo na lang yung fundamentals. Kaya sa hapon ito, ako nagpapasalamat sa Diyos. Sa iyong kabutihan. Ako, kaya ako nakatayo dito, dahil sa reward ng Diyos. Kung walang reward ng Diyos, anong pakialam ko sa inyo lahat? Diba? Pero dahil sa reward na hinihintay ko sa Panginoon, gusto ko mas malaki ang pakta ko. Dahil gano'n din, wala rin ang plano sa bahay. Magkakatulad na lang ako. Kaya masalamat ako sa Panginoon, binigyan niya ako ng lakas ng loob. At mga ilang mga propesiya. Ito ko nabasa, gusto ba na alisin niyo ang ilang propesiya sa akin ng Panginoon. Pero, mga kasusunod, ibibigay ko rin ito. Kapag alisay na ako, nag-ililit ng Panginoon. Ang malaman niyo ang nakatulad. So ako magpapasalamat na Panginoong Jesus sa iyong pangalan. By the way, si Jesus Christ, yung Jesus, action word yan, deliverer, at saka tagapagligtas, Savior. Yan ang halaga ng name ni Jesus. Kaya, huwag niyong gagamitin ng walang dahilan, walang halaga. Yung Messiah, o sa mababaw na Tagalog Christ, yan ang tagapamahala ng buong kalangitan. Naging langit at ilalim ng lupa. Yan ang titulo ng Kristo. Gusto ko malaman ninyo. Kaya huwag niyong baliwalain ang titulo ng Christ. Yan ang taga-pamahala ng lahat ng bagay. Hindi, ipinamahala sa kanya ng lahat ng Ama.